Dumako mo naman ho tayo dito sa ito sinasabi ho hindi ho natin maialis yung reaksyon ng ating mga kababayan na kumbaga bago ho tayo magsaya. Ano nga ba yung totoong sigaw ng ating mga kababayan? Ayon ho dito sa huling survey, ang dapat na pag-usapan ho yung korupsyon at mahal na bilihin ho. Ano ho yung gustong marinig ng ating mga kababayan ngayong paparating na Lunes? At para bigyan ho natin ng linaw, nasa kabilang linya ho natin si Kamanggawa Party List, Congressman Eli San Fernando. Magandang umaga, Kong Eli. Si J. Martin ho ito. Tayo ho'y napapakinggan sa DWAD Mega Manila. Magandang umaga po sa inyo at sa lahat po ng nakikinig at nakaantabay sa inyong programa. Salamat po sa imbitasyon. At Congressman, diretso ho tayo dito sa pinag-uusapan na sikmura ng ating mga manggagawa ho. Tuwing may labor report ho yung gobyerno, laging sinasabi ho bumababa ho yung unemployment wage ngayon. Halos wala nang mabili ho dahil sa mahal ng bigas, gayon din ho sa kuryente. At sa darating ho na SONA ng Pangulo, ano ho yung particular na commitment sa pambansang aumento sa sahod? Yung hihilingin nyo na pwedeng idaan na lang ho sa pag-aaral ng, kumbaga sinasabi ho dito, pwedeng idaan lang sa pag-aaral ng Regional Wage Board. Congressman. Alam niyo ho, sa katunayan, hindi na kami masyadong umaasa sa sasabihin ng Pangulo tungkol sa Ayan, natatuloy-tuloy lang ho tayo. Medyo nawala lang ho ng signal. Si Congressman Eli Ito po, Sarper. yan, sorry po, naputol. Oo, go ahead, Kong. Ito po, malinaw po ba ako? Opo. Ah, hindi na po kami masyadong umaasa kasi alam niyo ho, 4 na taon na sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos. Mhm. Pero wala pang kahit isa na i-prioritize man lang o na-include man lang doon sa priority agenda ng administrasyon tungkol sa mga manggagawa. Partikular ho sa sahod. Mhm. Not even once din ay nagkaroon ng dialogo sa pagitan ng administrasyon at ng mga manggagawa. This is the only administration na gumawa ho niyan. Yung Mhm. kahit ho ba plastikan lang, naiimbitahan yung mga manggagawa, hindi po nangyari. So, Mhm. we are not umaasa na kahit papaano sa natitirang 2 taon ni Pangulong Bongbong Marcos ay may mabanggit man lang siya. Tungkol ho una sa sahod ng mga manggagawa na ibibigyang prioridad yung pagtataas ng sahod, 200 piso. Aha. Yung pagbubuwag ng provincial rate dahil wala hong silbi ang mga regional wage boards at hindi naman naiiba yung buhay sa probinsya kumpara dito sa Metro Manila. At pangatlo, mawala na yung endo o kontraktualisasyon na talagang salot sa buhay ng mga manggagawa. So, ito po yung mga inaasahan namin. Medyo mataas at matatayog po ito ng mga inaasahan sa Pangulo dahil for the past few weeks, narinig naman po natin yung Pangulo na talagang ayaw pumosisyon sa mga usaping ito. Pero let us see po kung mababanggit niya sa SONA. Mhm. At kung kumbaga napansin ho natin na malaking inilaan ho yung kumbaga malaki ho yung inilaang pondo ng administrasyon doon ho sa sinasabing ayuda, cash grants, gaya ng mga programa sa Oo, DSWD. tama ho. Ako nga para ho doon sa Kamanggawa Party List, solusyon ba ito o band-aid solution lang ho para kumbaga pantakip lang ho doon sa kawalan di kalidad na trabaho sa bansa? Ano ho yung konkretong alternatibo na dapat na ilatag ng Pangulo sa SONA, Congressman? Tama ho yan, no? Ang posisyon ho namin dyan, walang problema sa ayuda. Aha. May mga tao naman talaga na may mga seksyon ng ating populasyon na kailangan ng agaran na tulong. Yun ho yung ayuda eh. Mhm. Pero ang problema ho natin, nanggagaling doon sa kung ang intervention ng gobyerno sa halos lahat ng problema ng bansa natin ay ayuda, ayun, malaking problema natin yun. Halimbawa ho, may panawagan tayo. Itaas ang sahod, pababain ang presyo ng bilihin. Paano mangyayari yun? So sa pagpapababa ng presyo ng bilihin, sinasabi natin, tanggalin nyo na kasi yung value added tax kahit sa elektrisidad, sa kuryente at saka sa mga produktong petrolyo.
Kasi kapag binaba niyo yung, pag tinanggal o sinuspinde o binawasan yung VAT on electricity and petroleum products, ang bilis ng epekto niyan sa presyo ng mga bilihin, pati na rin sa mga negosyo. Kaso ang tugon ng gobyerno, ayaw nila tanggalin yung value-added tax on electricity, pati on petroleum products. Kasi daw, mawawalan ng revenues ang gobyerno. Aha. Sa sahod, ayaw din nila itaas. Yung 200 pesos, hindi rin binibigyang prioridad. Yung mga nakabinbin na panukalang batas sa Kongreso. Mhm. At So, ang sasabihin ho nila dyan, they would rather give ayuda. Iyon po ang problema natin. Doon po mismo ang problema. Bakit puro ayuda ang tugon ng gobyerno? At kung kumbaga marami hong katanungan dito na kumbaga sinasabi ho ng ating mga kababayan, ilang zona na ho yung nagdaan. Pero yung mabalikan ho natin na sinasabi nyo kanina, buhay na buhay pa rin ho yung usapin ng contract relation o yung end doon sa bansa. Bilang mambabata sa congressman na kumakatawan ho sa mga manggagawa ho, nasa na ba tayo dito, Congressman? May nakikita na ho ba tayong seryosong political will mula ho sa palasyo na tuldukan na ito sa pamamagitan ho ng isang sertipikadong priority bill? O tanggapin na lang natin na mahirap itong kalabanin dahil ho dun sa sinasabing interest ng malalaking negosyante, Congressman? Alam niyo ho, na kumpleto ho ang nakafile sa Kongreso ng mga panukalang batas. Aha. Mula sa pag-address ng ENDO, pagtataas ng sahod, pagbubuwag ng provincial rate. Ang problema ho, wala kahit isa ang umuusad dyan. Dahil aktibo rin ho at mulat na pinipigilan ng administrasyon. May binanggit to si Pangulong Bongbong Marcos last zona. Di ba, famous words niya, mahiya naman kayo. May sinasabi ho tayo sa kanya kay Pangulong Bongbong Marcos, Mr. President, kung meron hong dapat numero unong mahiya, kayo po yun. Dahil wala pong kahit isa na pinapausad. Under your administration, under this administration, walang kahit isang pinapausad na panukalang batas doon po sa lahat ng pinag-uusapan natin kanina. So kahit po yung ENDO, never pong tumuntong yan doon sa committee level. Kasi ang posisyon po ng economic managers, and that means by logic, the position of the administration and the president himself, tutulan po yung mga ganyang mga panukala. So this coming SONA, ang sinasabi ng mga manggagawa, walang excuse si Pangulong Bongbong Marcos, walang excuse ang administration because we have done our part. There are already pending bills before the Congress. Aha. So the only thing that the president could do is to prioritize these bills. O daan sa debate kung meron mga problema doon sa bill o kung gusto nila na patayin yung bill, at least man lang give it a dignity no umabot sa plenaryo. Pero ang problema ho, hindi pinapaabot sa plenaryo eh. Hindi pinapausad eh. So kaya the message here is dapat ang presidente mismo tablan ng hiya. At kung Eli, kumbaga hindi ho natin ba itatanggi itong usapin na to. Maraming kabataan ngayon huy napupunta dun sa ride-hailing app ho. Yung online freelancing at mga racket na tinatawag hong gig economy. Sa papel, kumbaga sa papel ho, tinuturing na silang may trabaho pero wala naman silang health insurance, walang SS at walang sapat na proteksyon. Paano dapat nating harapin ng administrasyon no, yung bagong mukha na ito ng kumbaga sa paggawa ho sa Pilipinas? Anong batas ho yung dapat nating asahan para dito, Congressman? Ang nakakatuwa ho, merong Convention number 193 Aha. na pinagtibay ho ng International Labor Organization, International Labor Conference ho. Nitong nakaraan lang, nitong Mayo. At mga bansa ho, halos lahat ho ng mga bansa sa buong mundo ang pumirma o signatory to this convention. Ngayon ho, sa Pilipinas, meron pong mga naka-file na mga resolution para ratipikahan o pagtibayin itong ILC Convention number 193 na mismong kumikilala sa karapatan at pagprotekta doon sa dignidad ng mga manggagawa sa tinatawag nating gig economy. Kasi tama ho kayo doon. Isa ho sa napaka-delikado, napaka-risky
na trabaho ngayon na umuusbong ay yung gig and platform work na tinatawag. Aha. Kahapon nga lang ho, ang dami naming mga manggagawang sinamahan na magsampa ng kaso sa kanilang mga kumpanya dahil exactly ganyan po ang problema nila. Mm. So, ano po pwedeng asahan ng ating mga manggagawa? Pwede pong asahan at gamitin itong convention na ito at itulak natin na ratipikahan o pagtibayin ng ating pamahalaan yung convention na ito na pinagkaisahan ng International Labor Organization na sinasabi Mhm. dapat protektahan at kilalanin yung karapatan ng mga manggagawa sa platform and gig economy. Gaya nito, Congressman Eli, yung mga manggagawa ho sa bukid at gayon din ho sa karagatan natin, hindi ho natin maitatanggi na marami magsasaka yung umaalis sa agrikultura dahil laging lugi ho dun sa sinasabing abono at imported na bigas. Kung walang sapat na suporta ho yung sektor na ito, paano natin mapipigilan yung pagdagsa ho ng mga tao sa Metro Manila para Tama. maghanap ho ng trabaho? Ano ho yung dapat na maging direksyon ng Pangulo sa SONA para buhayin ho yung sinasabing rural employment? Yan po, kaya nga po may naka-file tayo na ano rin, yung pagbubuwag ng provincial rate. Aha, Kakabit po ng pag-uusap doon sa pagbubuwag ng provincial rate, yung rural industrialization. aha. Kasi ho, aminin ho natin, talagang pag pinag-usapan ang development, laging nakatuon sa Mega Manila. Yung mga probinsya at mga rehiyon talagang napag-iwanan. So ang panawagan ho natin diyan at dapat na gawin ng pamahalaan ng Administrasyong Marcos talagang tutukan o gawing priority yung rural revitalization at paglikha ng mga industriya sa mga rehiyon at mga probinsya. Mhm. Ikalawa, dapat ho kung kakabit ho kasi ng pag-uusap natin ngayon ay yung seguridad sa pagkain eh. Mhm. Dapat ho ang model o development paradigm ng gobyerno palakasin yung lokal na produksyon at hindi Mhm. umasa sa importasyon. Ang problema ho kasi sa atin, time and again, at lalo ngayon under PBBM administration, talagang lumakas at lumaki yung ini-import natin na Aha. mga agricultural commodities na meron niyang mga epekto doon sa una local industry natin, ikalawa doon sa mga local laborers natin kasi talagang bansot o barat na barat yung sahod ng mga manggagawa lalo na sa sektor ng agrikultura, lalo Mhm. pa doon sa mga probinsya. So if Mhm. the government is really serious about feeding, halimbawa ang pangako ng Pangulo gawing 20 pesos ang bigas, he cannot do it if he is not serious in industrializing and improving the lives and economy of regions and provinces. Mhm. So, kaya ang hamon uli sa Pangulo, eh, meron ba siyang political will para halimbawa, itong provincial rate na pinag-uusapan, pagbubuwag ng provincial rate, meron ba siyang political will na i-acknowledge man lang na talagang magkadikit na yung antas ng pamumuhay sa probinsya at saka sa Metro Manila, pero nananatili na barat yung sahod sa mga probinsya? Yun lang. Kahit yun lang, i-acknowledge niya yun, malaking bagay yun. Pero Mhm. wala eh. Up until na, wala ho tayong marinig. So if the government is serious about addressing these problems, dapat seryosohin na rin. Mhm. Tama, ihabol ko lang Kong Eli. Kumbaga mainit na usapin pa rin ho yung sinasabing red tagging at harassment dun ho sa mga onion ng mga manggagawa. Mm-mm. Ligtas pa bang maging boses ho ng manggagawa sa Pilipinas ngayon? Ano nga yung, kumbaga, ano ho yung dapat maging utos ng Pangulo sa DOLE ukol dito, Congressman? Ang nakakalungkot ho, ang Pilipinas ay included palagi sa pinakadelikadong mga bansa pagdating sa labor rights. Hindi po tayo umaalis doon sa at least top 10 na mga bansa na delikado maging unionista. Despite the fact na nakasulat ho sa saligang batas natin, Mhm. yung freedom of association, karapatang mag-union, nasa saligang batas natin ho yan, nasa labor code din ho natin yan. Pero ang problema, yung freedom of association, hindi po simple o po pwede basta lang i-exercise sa bansa natin. Kasi ganito ang idea dyan eh.
Pag nag-union ka o sumali ka sa union, i-red tag ka o sasabihan ka terorista ka o NPA ka. Mhm. Yun o ang problema. Tapos, meron ding ahensya ng gobyerno na talagang binuo para actively and consciously itulak na pigilan yung pag-uunyon o pagbubuo ng mga unyon. Nandiyan halimbawa yung NTF-ELCAC na kahit sino na lang binabrand as terrorist, as communist. Hindi naman ho lahat ng unionista ay komunista. Hindi ho lahat ng mga unionista. Ang pag-uunyon ho ay hindi komunismo. Ang pag-uunyon ay batayang karapatan nakasulat sa saligang batas ho natin. So what should be the marching order of the administration of President Marcos to DOLE and to the government? First is to recognize and really support, uphold the constitutional right to freedom of association, the constitutional right to organize unions and have collective bargaining agreements and collective bargaining negotiation between the workers and management. Yun lang, kahit yun lang. Di ho ba, pinag-uusapan natin kanina pa, napaka-simple ho, di ba? Mhm. Kahit simpleng policy statement lang. Kasi ho, may buhay yung salita ng Pangulo eh. Mhm. At Kung Eli, kung tatanungin kayo, kung Oo. i-rate nyo ho yung administrasyon ng netong ni Pangulong Bongbong Marcos, pagdating ho dun sa usaping trabaho at labor sector, ano ho yung score nyo na may bibigay at bakit? Siguro, negative 50. Pakababa masyado. Oo. Bakit po ganon? Kasi wala akong uulitin ko lang po yung binanggit ko kanina. Tungkol sa sahod, may mga naka-file ng mga panukalang batas, hindi priority at hindi pinapausad ng administrasyon. Tungkol sa proteksyon, sa karapatan ng mga manggagawa, may mga naka-file ng mga panukalang batas at merong mga existing na mga convention, hindi pinaprioritize ng administrasyon. Pagdating ho doon sa paglikha ng mga trabaho, pagwakas sa endo, at pagkakaroon ng dekalidad na buhay ang mga manggagawa, wala rin ho na kahit isa na priority ang ating administrasyon. So, walang kahit anong pwedeng maipagmalaki si Pangulong Bongbong Marcos. As much as I would like to give him that room for improvement or maybe a room for understanding. Alam niyo ho, 4 na taon na nga si Pangulong Bongbong Marcos. He has no excuse whatsoever. Less than 2 years na lang ang natitira sa kanyang termino. So kaya negative 50 ho ang grading ko sa kanya. At Kung Eli, nasa inyo hong pagkakataon, ano ho yung magiging mensahe nyo sa ating mga manggagawa ho na nakikinig sa mga oras na ito? Mm. Sa mga kamanggagawa natin, mga boss, una, siyempre nagpapasalamat po tayo sa pagbibigay ng oras sa programang ito na makapaglahad ng ating mga ginagawa at mga paningin, lalo na sa papalapit na sona ng Pangulo. Mga boss, mga kamanggagawa, maitutulak natin na gumalaw at umaksyon ang Kongreso, Senado, pati na ang Malacanang para tumugon doon sa ating mga panawagan, sa ating mga hinaing. Kapag nakita nila na ang mga manggagawa ay talagang malakas na nagkakaisa at kumikilos para kalampagin ang gobyerno at ang mga opisyal ng gobyerno at sabihin na ito ang aming gustong mangyari. Hanggat hindi po natin pipilit o hanggat hindi nakikita ni Pangulong Bongbong Marcos at ng lahat ng mga nakaupo sa iba't ibang posisyon ng kapangyarihan na may rason para sila ay kumilos o mapipilit sila na kumilos, wala akong mangyayari. Kaya ang patuloy ho naming panawagan sa ating mga kamanggagawa, meron ho tayong pwedeng gawin. Ang pwede natin gawin ay lumaban, tumindig, mag-ingay, mga lampag at ipakita natin na dapat bigyang prioridad ng gobyerno yung ating mga pinaglalaban. Gayunpaman, kami ho sa Kamanggagawa Party List, tuloy pa rin na maglilingkod, magtatrabaho, pero ibinabanggit ko na nga ho sa ating mga kamanggagawa na limitado lang yung kaya naming gawin. So, kailangan po natin magkaisa at lumaban bilang mga manggagawa. So, yun lang po. Maraming salamat. Magandang umaga. Maraming salamat, Congressman Eli San Fernando mula ho sa Kamanggagawa Party List. Congressman, maraming salamat sa inyong oras at Maraming mabuhay ho salamat kayo. po.
Ay ating napakinggan si Congressman Eli San Fernando mula ho sa Kamong Gawa Party List. Isipin mo naman napakalinaw ho ng kanyang naging paliwanag para ho dun sa kapakanan ng ating mga manggagawa. Isipin niyo naman talagang sakripisyo, 'di ba? Tapos nangyayari pataas presyo nitong gasolina. Talaga doble dagok anong nangyayari sa ating gobyerno, 'di ba? Napakahirap ho ng ganun at maganda ho at napakalinaw naman ng naging paliwanag nitong ni Congressman Eli San Fernando.